1 turn. One and a half turn. Welcome back, classmate. At ito nga, nagbabalak kang magtuno ng iyong karburador at hindi mo alam kung paano mo uumpisahan. At alam naman natin, classmate, ang pagtutuno ng karburador ay napaka-komplikadong bagay dahil marami po tayong dapat isaalang-alang sa pagtutuno ng karburador. Alam ko marami na kayong napanood na video patungkol kung paano magtono ng karburador. At alam ko na karamihan sa napanood nyo ay pinipihit lang itong air fuel mixture. Pero sa totoo lang, classmate, maraming dapat isaalang-alang sa pagtutuno nitong karburador. At dahil mahaba, hati natin ang video ng by part. So kaya po ngayon, ang video na to ay part 1 kung paano magtono ng karburador. At yun nga, dito sa part 1 na ito, ituturo ko sa inyo ang unang paraan ng pagtutuno ng karburador. At syempre, ito po yung common na napapanood nyo palagi na video sa YouTube. At ito nga, uunahin natin itong air and fuel mixture screw. So madali lang to, classmate. Ang kailangan mo lang gamit dito ay ito, flat screw, or kailangan mong gumawa ng DIY na flat screw na ganito kaliit. Dahil kapag nakakabit sa motor itong karburador ay mahirap sungkitin itong air fuel mixture screw kapag mahaba ang ginamit mong flat screw. So kaya kailangan humanap ka ng ganito kaliit, or kapag mayroon ka nang hindi ginagamit dyan na flat screw, putulin mo, classmate, gawin mong ganito kaliit para hindi ka mahirapan sa pagtutono ng iyong air fuel mixture screw. Nito lang ang gagawin natin, classmate. So isasara po muna natin. Ang pagsasara nito, kapag nandirito ang air and fuel mixture screw, ay pipihitin lang natin ito ng clockwise. Okay? So isasara natin siya, pipihitin natin ng clockwise, classmate, hanggang sa hindi mo na siya maikot. So ayan, classmate. So wag po natin itong pwersahin. Ang basta't naramdaman ninyo na hindi mo na siya maikot, ay stop na po yun. So ngayon, nakasara na itong ating air and fuel mixture screw. So ang susunod natin gagawin ay pipihitin mo naman ito ngayon ng counter clockwise. So pipihit tayo ng 2.5 turns. So ayan, so maglalagay ka ng palatandaan dito, classmate. Dapat tatandaan mo. At ayan, classmate, susunod natin gagawin ay lalagyan natin ito ng palatandaan. Mamarkahan mo lang, magmamarka ka lang dito at katapat nitong sa may air fuel mixture screw, at dito rin sa may kanyang katapat dito. So ganyan lang, classmate. Pag nalagyan na ng marka, maaari na natin siyang pihitin. Okay? Ang pagpipihit po nito ay counterclockwise naman. Kung kanina ay clockwise ang pagsasara, ang pagpihit naman nito kapag magdadagdag tayo ay counterclockwise. So bibilang lang tayo ng 2.5 turns. So doon po, yun po ang magiging baseline natin. So start na tayo ng pag-ikot. Half turn. Okay, 1 turn. One and a half turns. Ayan po, 2 turns. At isa pa. Okay, so yan, classmate, 2.5 turns na po tayo. So yan ang magiging baseline mo para sa tono ng iyong air fuel mixture screw. At hindi dyan nagtatapos, classmate. So kailangan mo munang gamitin ng iyong motor, biyahe mo siya ng mahaba bago ka mag-plug reading. Okay, magpa-plug reading ka ng yung spark plug. So alam nyo naman siguro ang sunog o ng optimal na sunog ng spark plug. Kapag maitim ang spark plug mo, ang gagawin mo, classmate,
ay magbabawas ka ngayon dito. Okay? Magbabawas ka ng konti lang. Okay? Konti-konti lang, mga 1/4 lang. Tapos kapag lean naman ang reading mo, ay magdadagdag ka naman dito ng 1/4 ulit. Okay? So konti-konti lang ang dagdag, classmate, hanggang sa ma-fine tune mo ang sunog ng iyong spark plug. So abangan nyo na lang, classmate, ang part 2 ng ating pagtutuno sa karburador. At ang itutuno naman natin, classmate, ay ang pilot jet ng carburetor. Hanggang dito na lang, classmate. Kapag ikaw ay bago ka pa lang dito sa channel na to, please like and subscribe naman, classmate, para updated ka na sa mga bago kong video. Bye!